Huwag mong bibitawan ang kamay ko. Nagbabanta at natatarantang tiri ni Hazel nang lumawag ang hawak ni Adonis sa dalaga. She was so terrified that her knees trembled in fear. Ayoko maulit muli ang pagkakahulog ko sa putik. Natatarantang dugtong pa nito at maring kumapit sa kanyang kamay. Nagpumilit kasi si Hazel na isama niya ito sa palayan kahit tumanggi pa siya lalo pat hindi pa magaling ang paa nito. Pero ang rason nito ay mabobordo to sa bahay niya na walang kahit anong source of entertainment. Nagsawa raw to sa mga palabas sa papitsuging TV niya na tinawanan lamang niya. Para tayo makakaabante sa paglakad, kung kailangan magkatabi tayo maglakad. Ang liit ng pilapilo. Tinuro pa niyang dadaanan na isang tao lang pa pwedeng dumaan. Tapos may 3 feet ang taas at kapag hindi ka talaga maging maingat, baka sa ibabang palayan ka mahuhulog. Bakit pa kasi ang liit? Wala ba ibang pwede nating daanan? Protesta pa rin ni Hazel. Doon na lang tayo duman at baka mas safe. Meron pero ganito pa rin, tugon niya. San ka ba nakakita ng palayan na parang kalsada sa lawak ang daan? Tumatawang bulalas ni Adonis. Naman kasi. Umaangal na humakbang ito. Halatang natatakot pa rin to at palaging humihinto para sumulyap sa kanya. Nandito naman ako sa likod mo at nakasunod sa'yo, hayag niya. At kung hindi ka huminto sa pagsulyap sa akin, baka naman mahulog tayo. O ikaw sa pangalawang pagkakataon? Kanyang paalala dito. Hindi ba't ganun din ang nakaraan pero nahulog din ako sa putik? Di mo naman ako sinalo eh. Hayaan mo lang ako maligo ng putik. Ako sa nito. Isang di pa ang layo ko sa noon at kapag tumakbo ko para saluhin ka, ay di pareho na tayong dumablob sa putikan? Giit din niya. Habang nagbabangayan sila na naglalakad, di na malaya ni Hazel, nakatawid siya sa pilapil hanggang makarating sila sa lilim ng puno na may palayan na. Kasalukuyang naroon ng 3 babae na nagmemeryenda at hindi napansin yon ng dalaga. Dahil ang atensyon nito ay balanse ng sarili para hindi mahulog. Tagaktak ang pawis ito habang nagpapatuloy pa rin sa paglilita niya. Kapag nadulas muli ako sa pilapil na to, pangako, puputulin ko yung junior mo. Naputol sa paglilita niya si Hazel nang may marinig siyang hagikik. Sinundan ng tingin ng pinanggagalingan nun at pakiramdam niya. Sinilaban siya ng apoy na makitang 3 babae roon. Animo tuwang-tuwang pinapanood silang dalawa ni Adonis. Adonis, paano ka na kapag naputulan ka ng junjun mo? Tumatawang kantsaw ng isa sa kanila. Nahihiyang nag-iwas ang tingin si Hazel dahil tumatawa pa rin ang 3. Humarap siya kay Adonis at matalim na tinitigan to. Bakit ba kasi hindi niya pa to sinenyasan para ipaalam na may iba palang tao rito? So that she won't embarrass herself like this. Wag ka magalit sa akin. Tingnan mo't nakatawid ka nang di ka naman nadudulas, ani Adonis. Saka lang natanto ni Hazel na tama ito. Mas malawak ang lilim ng puno na parang sinadyang pahingahan ng pagtatrabaho dito sa bukid. Lahat ng hiyang naramdaman niya ay lumipad sa kalawakan at napapatalon sa tuwa. Napayakap din siya sa binata na mahinang natawa at tinapik ang puwet niya. Huwag niyo nga kaming inggitin, biro nang nagsalita kanina. Agad na pabitiw si Hazel kay Adonis at nahihiyang humarap sa 3. Ako nga pala si Emily. Pakilala ng babae, tinuro ang 2 kasama nito. Sila naman si Lucy at Zoe. Hello, I'm Hazel. Bigkas niya. Dahil nakita niya para masayang kausap ang 3, ginaya niya silang naupo sa lupa. Ang kaiban lang ang suot nila dahil may putik at mantsang damit ng 3, habang ang kanya ay spotless at walang bahid ng dumi. Binigyan siya ni Zoe ng juice at pancake na agad din niyang tinanggap. Salamat. Mula ka pa nga natatapos sa trabaho, nagmemerienda ka na. Biro ni Adonis na tumabi sa kanya. Inagaw nito ang baso at pinangalahati ang laman. Bago binalik sa kanya at siya naman ang uminom. Umisbed si Hazel at kumagat sa pancake. Wala yung halong butter pero nagustuhan niyang lasa. Masarap, ikaw nagluto? Ngumungoy ang tanong niya kay Zoe na tumango. Gusto ko rin matutong magluto. Para naman di na ako sasabihan na pampered princess na walang alam kung di kumain at tumae. Pasaring niya. Ito kasi sinabi ni Adonis sa kanya at naiirita siya. Lalo na pag gutom na gutom siya at inuutusan pa niya tong magluto ng kakainin nila. At kung minsan parang sinasadya pa nito na hindi agad to tatalima. Kung di pa siya makikiusap, hindi to tatayo para magluto. Tumawa si Adonis at hinaplos ang tenga ni Hazel. Kumindat pa to dahilan para sumikto ang puso niya. Tinago na lamang niya to sa pamamagitan ng pag-irap dito. Hindi mo ba alam na para magpa-impress ka sa lalaking gusto mo, dapat marunong ka magluto? Abay aatras lahat naman ligaw mo kung isa kang dakilang tamad at walang alam sa buhay? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong gusto sa'yo? Paismid na sabi ni Hazel.
At kung talagang gusto ko ng lalaking tinutukoy mo, hindi ba dapat handarin siyang pagsilbihan ako? Akala ko magkasintahan kayo. Singit ni Lucy at nagpalipat-lipat pa ang tingin sa kanilang dalawa. Halatang nagulat to sa nalaman na wala talaga silang seryosong relasyon ng binata. Matigas na umaling si Hazel at nilutukan ng ilong si Adonis nang umisi lamang. Magkakagusto ba naman ako sa mukhang yan? Tinuro niya si Adonis na napahawak sa mga balbas nito na nakapalibot sa bibig nito. Nagtataka nga siya sa kanyang sarili kung bakit hindi siya nakatili doon. Nang balikan siya nito, nagulat din si Emily sa inasal ni Hazel. Hindi mo pa nga nakita ang wala na siyang balbas? Diskumpyadong tinitigan ni Hazel ang mukha ni Adonis at umismid. Kahit sang banda talaga tignan, hindi mo makikita na may itsura ito. Sa paningin niya, agad tong nawawala sa gitna ng maraming tao. Napaka-ordinary lamang talaga ng tingin niya rito. Pangit talaga siya sa tingin ko eh. Humagikik ang tatlo na animo kinikilig. Pagkatapos kinuha ni Emily ang cellphone nito at kinutingting yon. Pagkatapos pinakita sa kanya ang screen ng cellphone nito. Namilog ang mata niya at nalaglag ang kanyang panga na makitang picture doon. Ang haircut nito, easy comb over. His handsomeness was very precise, very elegant and evokes gracefulness even if he's only wearing a simple blue polo shirt. Very attractive and sexy. Sa larawan na to, maputi ang lalaki at makinis ang mukha nito. Wala rin tong balbas. Ang mukhang tong kababaliwan na maraming kababaihan na kung kasintahan lang ganito kahot na lalaki, baka ipapangalandakan pa nila yon sa kanilang kakilala. Ito yung lalaking kinainggita ng mga babae kung magiging kasintahan mo to. Imposible. Mahinang sambit niya, tinaplos ang screen. Pinalaki pa yon pagkatapos nilipan si Adonis na nakangiti lang sa kanya. Ikaw to? Ang layo kaya? Magpagupit at magahit ka na kasi. Tumatawang wika ni Emily. Ayan tuloy, napagkakamalan kang gusgusin at pangit. Patingin nga. Inagaw ni Adonis ang cellphone kay Hazel. Stolen shot to ng kusinong kanilang personalidad. Huwag kang maniwala kay Emily na yan. Sumimangot si Emily at inagaw ang cellphone nito. Sa akin ka maniwala, Hazel. Kuha ko yan nung kakarating lang nga rito. Mukha talaga siyang anak mayaman dyan. Pero ang sabi ni Rigor, mekaniko raw trabaho niya sa Maynila. Patingin nga ulit. Saad niya at kinuha ang cellphone. Tinignan niya yon na maigit habang tumatagal na nakatitig siya sa mata, ilong at noo ng lalaki sa larawan, nagiging maliwanag na sa kanyang lahat. Sa utak din niya unti-unting nawawala ang balbas, napapalitan ng haircut niya si Adonis. She snapped and turned to stare at him in bewilderment. Ang picture na nasa cellphone ni Emily at si Adonis na mukhang gusgusin sa harap ay iisa. Mas lalo na ang mga mata nito na nakangiti. Ganito ang mata ni Adonis kapag inaasar siya nito. Pinagpatuloy pa nito ang trabaho niya. Taboy ni Adonis sa tatlong dalaga na tumawa at agad na tumalima. Parang sa paraan na ito ay maibang atensyon ni Hazel, pero hindi ito nagtagumpay sapagkat shock pa rin na nakatitig siya sa larawan. Tingnan mo lamang at pagnanasaan mo, Hazel. Pilit na wika ni Emily at bumalik na sa banda kung saan sila tumigil sa pagbubunot ng damo. Ngumisi naman si Hazel at napakute na komendad. I am gonna lick the screen. He is so hot. Tinitigan ko siya sa mukha. Ay, tama na yan at baka matuno na ang cellphone. Mabilis inago ni Adonis ang gadget at binlik sa bag ni Emily. Hindi sigurado si Hazel kung namalikmata lamang ba siya dahil parang namula ang mukha ng binata. Nakakaramdam din ba ito ng hiya dahil sa papuri niya rito? Tumayo siya sa harapan ni Adonis. Ang mga mata ay nakatutok sa mukha ng binata. Hindi niya na makita ang pamumula ng pisngi nito, kaya siguro guni-guni nga lamang niya yon. Pinasingkit pa niya ang kanyang mga mata. Hindi rin kumukurap na nakipagtitigan ito sa kanya. Pero nang di pa rin siya nagbabawi ng tingin, bumuga na to ng hangin. Tinulak nito ang mukha niya at kaya tinalikuran na siya. Kumuha ito ng sickle at iniwan niya rito na malalim mo napapaisip. Ilang segundo lamang malakas siyang humagikik at sumigaw. Wala siyang pakialam kahit na nga tumanggi pa ito. Basta pipilitin niya ito mamayang gabi. Mamayang gabi aahitin niya na ang balbas mo. Gusto kong masilayan ang gwapong mukha mo. Hindi to lumingon sa kanya pero tinaas nitong hawak na sickle at binagiway iyon. Ano bang kinain ng lalaking to?
at naisipang itago sa mahabang buhok at balbas ang angking kagapuhan nito. Kung ginamit sana nito yon, baka hindi pa na to binata hanggang ngayon. Baka may asawa na siguro to o kaya kasintahan. Teka, ilang taon nga ba si Adonis? Natanong niya sa sarili yon at tinanaw ang malayang figura nito. Nag-level up ng relasyon nilang dalawa at nagawa pang pasayahin ng isa't isa, pero ang edad nito hindi man lamang niya alam. Matanong nga niya ito mamaya pag uwi nila. Ang hula niya sa mid-30s na ito. Pero sana hindi pa masyado matanda at baka hindi pa niya natitikman ang talong nito na nilamog na yon at di na makapagtrabaho. Mahinang sinampal niya ang kanyang mukha. Ano na naman ba itong pumapasok sa utak niya? Sa tuwi na lang napupunta sa ganong bagay tungkol kay Donis ang iniisip niya. Nakontaminate yata pati utak niya pagkatapos ipalasap nito kung gaano kasarap pag naabot mo ang dulo ng daigdig. Diyos mio, Adonis, ano ba itong ginawa mo sa akin? Napasubsob siya sa kanyang mga palad at huminga na malalim. Kumakain sila ng hapunan ng gabing yon nang nagdesisyoong tanungin ni Hazel kay Adonis ang tungkol sa edad ng binata. Tumaas ang sulok ng labi ng huli at nangalumbaba. His eyes stared at her deeply. Hazel's mind scrambled and her heartbeat raced with that deep look. Hindi siya nahihiya makipag-eye contact sa kahit sino pero sa pagkakataong to, di niya ma-maintain ang contact na to. She just wants to break it and avert her eyes somewhere. Animo tumalon ang puso niya. At talaglag sa sahig dahil sa kaba. Parang tumutupo kasi ang tingin nito hanggang sa kaluluwa. Ang kamay na nakahawak sa kubyerto ay nanginig at muntik mabitawan ang mga ito. Ngunit si Adonis ang nagbawi ng tingin at niyoko ang kinakain. Tsaka nakahinga na maluwag si Hazel at kumalma ang nagkakagulong kalamnan niya. Dahil kung patuloy magtititigan sila baka hindi niya alam kung paano kikilos sa harapan nito. Ayaw niyang mahalata nito na kahit sa tingin lang nito'y naaapektuhan siya at tensyonado rin ang buong katawan niya. Matanda na ako. Pwede na siguro kung tawaging dirty old man? Biro nito at nagangat ng ulo sabay kindat sa kanya. Kaya ako may magtatanong sa'yo ang sasabihin mo lang, uncle mo ko. Seryoso kasi Adonis, puro ka naman kasi kalokohan eh. Ilang taon ka na ba? Nakangusong ulit niya. 38. Naglalarong kalokohan sa mata nito nang sabihin yon, kaya alam niya nagsisinungaling to. Mukhang di talaga to sasagot ng matino sa kanya. Nalukot ang ilong niya at nagpapadyak sa inis. Hindi talaga to seryoso sa pagsagot sa tanong niya. Gusto lang naman niyang malaman. Wala namang mali doon, di ba? Nagbibiro lang ako. 28 na ako. Sumeryoso ng tugon ni Adonis. Bahala ka kung maniniwala ka ba o hindi. She looked at him in disbelief. Mas maniniwala pa yata sa sinabi nitong 38 na ito kaysa ang pangalawang sinabi nito. Ba't mukha ka matanda? Ang layo naman yata ng edad mo sa itsura mo. Diskumpyadong balalas niya at tumingin ng tingin niya sa mukha nito. Kailangan ko na talagang ahitin ang balbas ko. Natatapakan naman na talagang ego ko sa mga hirit mo eh. Hinaplos ni Adonis ang dibdib nito na animo nasasaktan talaga. Pagkatapos ay ang kanyang balbas naman ang hinawakan nito habang magkasalubong ang kilay. Napahagikik siya sa nakikitang reaksyon nito. Nasaling ko ba talaga ang pride mo? Hindi to sumagot bagkos ay mabilis tinapos ito ang kinakain at tumayo. His broad back was very attractive, but the most eye-catching was his round butt and powerful legs. Kahit hindi standing position ang gagawin nila, nabuhat siya nito, ay hindi pa rin yon titiklop. He was still claim her passionately. At kapag muli na niya itong naangkin, hindi na siya magrereklamo at magpaparaya siya. Kahit ilang beses pa yon ay baon nito sa kanya ang nota, willing siya. Hazel, stop it. Lumilipad na naman yung utak mo sa kung saan. Sigaw ng rational mind niya na kiniling ang ulo at tinapik ang kanyang pisngi. Nag-i-imagine na naman siya at nasbulgar pa nga iyon. Kumahulaan lang nito ang naglalaro sa isipan niya, kakantsawan na naman siya nito. Pinanood niyang lumabas to ng kusina. Di niya alam saan to pupunta kaya't hinintay niyang bumalik ito. Nang muling sumingot to sa pinto, may hawak na to shaver, shaving cream at maliit na salamin. Seryosong mukha nito at para bang desidido na talaga tong mag-ahit. Bumakas ang anticipation sa mata niya at di siya makapaghintay makitang itsura nito. Pag wala na tong balbas, kung magiging drop dead gorgeous pa tumamaya. Gusto mong tulungan kita? Ako mag-aahit ng balbas mo at kung gusto mo, pati na rin ang buhok mo sa ibaba. Pabirong alok niya. Parang gusto niyang siya na mismong mag-aahit sa balbas nito. Baka kasi pag nasa banyo nito ay biglang magbabago pang isip nito. Sumulyap to sa kanya at tumiling. Kaya ko na. Binuksan nito ang backdoor at lumabas.
Sa banyo na ako mag-aahit? Intayin mo ako dito at wag kang mahihilo pag nakita mo ako. Baka malaglag pa yung pambaba mo nang di ko namamalayan. Pilyong hirit nito. Tinaasan lang niya to ng kilay. Pagkalabas, tinuloy niya na ang kinakain. Binagalan pa ang pagkain habang hinihintay si Adonis na matapos to. Pero lumipas ang sandali tapos na siyang kumain, di pa rin papasok si Adonis. Kumunot ang noon niya at tinawag to pero hindi to sumagot. Kaya naman maingat at mabagal na inayos niya ang pinagkainan nila at baka pagbilisan niya ay mahulog pa ang mga to. Mabasag lalo na ang mug. Na matapos siya muli siyang sumulyap sa pinto at natigilan siya sa nakita. Her mind went black when she saw him standing right there. Nakapaskel sa labi ni Adonis sa nakakalokong ngiti habang nakamasid sa kanya. Umarko pa ang kilay nito sa kanya lalo pa na ilang minuto siyang hindi nakakibo. Abala na kasi ang isip at ang mata niya sa paghanga sa itsura nito. Tinali nito ang buhok at wala na nga itong balbas. Ang linis na ng mukha nito. Kahit sunog ang balat nito sa araw ay taglay pa rin itong kagwapuhan na nakikita niya sa picture nito. His features were so distinct and very appealing, especially his exquisite and dazzling eyes. Ngayon lamang niya napagtuunan niya ng pansin kaya ngayon lang niya napagtanto kung gaano nakakahalina ang mata nito. Animo hinihigop siya noon at kung ikukumpara mo sa dagat animo nakalulunod ka roon. Ang mga labi nito na kahit pa nakakaloko ay nakapaskil do ay mas lalo pang lumabas ang natural na kagapuhan nito at ang luscious lips nito na napaka-sexing tingnan at ang sarap na halik-halikan. Hindi kasi yun halata dahil medyo mahabang balbas nito kaya ngayon wala na siya. Naging obvious na yon. At alam na niya kung gaano katamis at kalambot ang labing yon sapagkat natikman na niya. Iyon. Hindi lang iisang beses kundi maraming beses na. You are so handsome in many ways, sambit niya. She's out of words on how to compliment his appealing look. Kulang na lang kasing salitang handsome upang maging mas tumpak. Walang kapantay ang pinaka-espesipikong salita na gagamitin sa paglalarawan ng itsura ni Adonis. It is beyond comparison. Lumunok siya habang tutok na tutok ang atensyon niya rito. Ah? Nagtatanong ang mga matang nanulas sa labi nito. Blanco ang ekspresyon nito. Yung handsome lang naiintindihan ko, kaya't nahulaan ko ang papuri mo ko. Pero humihili lang talaga siya pabalusok kay dahil dyan eh. Simpleng Ingles pero hindi mo maintindihan? Nangihinayang na wika pa niya. Pero agad siyang ngumiti at lumapit dito. Hinaplos niya na malinis sa mukha nito. She playfully stroked his lips and whispered naughtily. Ngunit hindi pa rin importante yun sa akin basta batidon ako nagpapapasaya sa kain ay sapat na to. At ito, inawakan niya ang pagkalalaki nito pagkatapos tumiyad. Naglapat ng labi nila bago siya nagsalita. Makokontento na ako dahil sa laki at haba. Inawakan ni Adonis ang galang-galangan niya at lumayo sa kanya na isang hakbang. At animo sinadya pa nitong lumikan ng erotikong ingay. Bahagyang umawang ang labi niya habang ang mga mata kumikinang parang bituin. Di niya naitago na araw siya sa ginagawa nito. Adonis? She murmured his voice in a raspy voice. She even looks at him suggestively at alam niya na iintindihan nito ang gusto niyang iparating dito sa ekspresyon niya. Huminto si Adonis sa ginagawa nito at umiling. Kailangan mong pag-isipan mabuti. Di na hinintay ni Hazel tapusin itong sinasabi at siya nang tumiyad para halikan to. Agresibong hinalikan niya ito at kinagat pa ang ibabang labi. Na-frustrate siya nang dito gumanti at mahinang tinulak pa siya. Naiinis na sinuntok na ito sa dibdib habang salubong kanyang kilay. Ang bitinin siyang huling gugustuhin niyang gawin ng binata sa kanya. Wala akong protection dito at hindi 100% safe ang withdrawal. Baka nakakalimutan mo, katatapos lang ng period mo at baka fertile ka? Paalala pa nito. Nakabadha rin sa mukha nito ang labis sa pagpipigil sa sariling dumiretso na sila sa kama. Pero kung handa kang dalhin na magiging anak ko, bakit hindi? Nang ipaalala nito yon sa kanya, natigilan siya. Nawala sa isip niya ang importanteng bagay na to. Kung di lang ito binanggit ni Adonis ay baka di na talaga ito papasok pa sa isipan niya. Yumuko ito at maring hinalikan siya sa labi. Hindi sa tinatanggihan ko ang pang-aayaya mo, pero mag-iingat lamang tayo. Baka pagsisiyan mo rin sa huli. Gusto kong respetuhin ko anumang desisyon mo, Hazel. Thank you, bulong niya. Di niya alam na may gantong side si Adonis. Mas inuunang desisyon at saloobin niya kaysa ang pangangailangan nito bilang lalaki.
May iba kasi na hindi kinokonsiderang saloobin ng kanilang partner pagdating sa sex. Ngumiti lang to at nilampasan na siya. Sinundan niya to hanggang sa kwarto nito. Nakita niyang nalagay nito sa mesa ang mga ginamit nito. Pagkatapos ay humarap sa kanya at binuka ang mga braso. Gusto mo ng yakap bago ka pumunta sa kwarto mo at matulog? Pabirong paanyaya pa nito. Natulog naman na ako dito. Bakit di pa uli ako matulog dito? She shamelessly said. Prenteng na upo siya sa gilid ng kama. She raised her head in a provocative look. Because, she admitted or not, she really craved for this man standing in front of her. Kung gusto kong matulog dito, anong gagawin mo? Kakalad ka rin mo ba ako palabas? Hazel, bumalik ka na sa kwarto mo. He said with a straight face. You're actually rejecting my invitation? Nakaarkong kili na sabi niya. Na makita niyang pagsalubong ng kili nito, tumawa siya at tumayo. Joke lang. Ayoko pa nga mabuntis, no? Hayag niya. Bago siya lumabas, tumingkad siya at hinalikan ang labi nito. At tihim siya napangisin ng humugot to ng hininga. Sinadya niya rin kasing idein ang inaharap niya sa dibdib nito. Anong hindi alam ni Hazel? Pagkasara ng pinto, napaungol si Adonis sa frustration. Of course, he really wants her. He really wants to thrust his cock into her jewel but he cannot do it. Dahil tamang sinabi niya na hindi pa rin safe ang withdrawal. May kaibigan siya noon sa kolehiyo na ayaw gumamit ng rubber at hindi raw ito nag-e-enjoy. Kaya para tong namatay nung araw na sabihin ng kasintahan nito na buntis ito. Hindi pa nga ito naniniwala na ito ang ama. Kaya paglabas ng bata, pinadinin nito agad at yun. Lumabas na kaibigan niya nga ang tatay ng bata. Kaya simula nun, sa tuwing nagtatalik sila ni Savannah, gumagamit na sila ng rubber. Lalo na't palaging sinasabi ni Savannah na ayaw pa nitong mabuntis. Kaya kanina, kahit natatempt na siya, sa paanyaya ni Hazel ay tumanggi pa rin siya. Pero para maging handa sila, kailangan siguro niyang pumunta sa pharmacy sa Crosstown, bumili ng helmet. What am I thinking? Sa lubong ang kilay na bigkas niya. Maupo ka lang dito at huwag kang malikot. Tura ni Hazel kaya napakunot ang noo ni Adonis at disimuladong pinagmasdan ang mukha nito. Ano bang balak mong gawin? Tanong niya sa dalaga na pilang umiti lamang sa kanya. Kumindat pa ito at pinindot ang tungki ng kanyang ilong. Tinignan niya ang mga bagay na nasa kulay pink na bag. Kanina lang hinihila siya nito sa sala at pinaupo sa sofa. Pagkatapos iniwan siya sandali at pumunta to sa kwarto nito. Kinuha mga bag na to. Wala siyang ideya kung ano mga laman noon. Kaya't nung buksan ito yon, kuryosong sinilip niyang laman. Mga bottles at pabilog na bagay ang naroon na di niya alam kung ano. Ano ba kasi ang mga yan? Takang tanong niya nang kumuha to na isang bottle at cotton. Nagsalubong pa ang kilay niya na masamyo ang bango ng bottle. Ito? Tutulungan kitang ibalik ang makinis at maputi mong mukha. Excited na tugon ito. Maaalis na ang balat mo, nasunog sa araw at magiging makinis muli. Magiging kasing gwapo ka na ng dati. Siyempre, kapag nangyari iyon ay panigurado, hahabulin ka ng mga kababaihan nito. Ipinakita nito sa kanya ang bottle. Ito ang toner na ginagamit bago ang cream. Habang siya'y dumilim ang kanyang anyo nang marinig ang mga inihayag nito. Mga gamit pampaganda lahat ng yan at balak mong gamitin sa mukha mo? Nagbibiro ka ba? Hindi gusto ko lang makita ang mukha mo. At tulad doon ng sa picture, sagot nito at takmang ilalapit ang cotton na nilagyan nito ng toner. Kaso mabilis siyang tumayo at tinabig ang kamay nito. Di may pinta ang mukhang tiningnan niya ito. Nahulog ang hawak itong cotton sa sahig pero hindi niya yon pinansin. Nagulat si Hazel sa inasal niya at napamulagat sa kanya. Bakit parang galit ka? Ang gusto ko lang naman ay hindi ko na kailangan pa ang mga yan. Ano bang problema kung may itim ang mukha ko? Hazel, sa tingin ko, ang dahilan kung ba't umiibang trato mo sa akin dahil sa picture ko na nakita mo? Sa mukha ka lang yata tumitingin eh. Magaspang na angil niya rito. Dahil yun naman talagang nararamdaman niya. Ang tingin niya kung bakit gusto nitong bumalik sa dating itsura niya na malinis, makinis, maputi at walang bahid ng kaitiman na mukha niya. Sa kilos ang dalaga ngayon para mas importante na perpekto ang rules niya. Dahil sa mata pa rin nito ay pangit siya. Kahit na wala na siyang balbas, wala pa rin silbi sapagkat may sunburn pa rin ang balat niya sa mukha at mukhang hindi pa ito nakontento na ito ang dahilan kung bakit nagsishave siya.
Ang gusto yata nito bigyan siya ng makeover na naaayon sa kagustuhan nito. Anong sabi mo? Kung sa mukha mo lang ako tumitingin, bakit hinayaan kitang halikan mo ko kahit ang sinasabi kong pangit ka? Palaban na asik pa nito sa kanya. Lukot na rin ang mukha nito dahil sa inis. Ano pa ba ang dahilan na pumayag kang halikan kita? Hindi ba't dahil gusto mo lang na makatikim? Lumagapak sa pisngi niya ang para ni Hazel. Nagtagis ang bagang niya sa galit pero hindi siya kumilos para gumanti. Sa tanang buhay niya ito lang ang babae na nagawang sampanin siya ng 2 beses. Lahat kasi natatakot sa kanya kaya siya lumapit o kausapin siya hindi nila magawa. Kahit pang ex niyang si Savannah ay galit man sa kanya kasi naguguluhan sila hindi siya nito sinasampal. Ganyan palang iniisip mo sa akin, Adonis? Ano bang masama kung gusto mong makita ang natural na mukha mo? Malibang sabihin ko yon? Kung ayaw mo namang gumamit ng ganito po, pwede mo namang maayos na sabihin sa akin. Hindi to biglang init ng ulo mo at tatabigin na lang kamay ko. Singhal ko sa kanya. Masisisi mo ba ako kung di ko mapigilan ng isip na sa panlabas na anyo lang na nakatingin? Yun ay dahil palagi mong pinagdududahan ng mukha ko at gusgusin at pangit ako. Hindi naman ako masasaktan kahit papaulit-ulit na isigaw mo yan sa akin dahil totoo naman. Pero pagkatapos mong makitang litrato na yon, ay gusto mo pa ibalik yon? Bakit? Dahil mas presentableng tingnan at kapag kasama kita, hindi mo may kakayang mukha ko? Pero pag itong itsura ko ngayon ang kasama mo, mahihiya ka. Ikaw pala tong conscious sa sarili mong katawan eh. May sinabi ba akong ganyan? Ang gusto ko lang lagyan ng toner at sunscreen yung mukha mo. Buwisit na lalaking to. Pag-aawain para talaga natin to dahil sang sinabi ko na gusto ko makitang katulad doon sa picture. Excuse me, mister. Hindi sa panlabas na anyo ako nakatingin kundi sa ugali ng isang lalaki. Umuusok ang ilong nito sa inis na angil. Kung ganyan naman ka, unreasonable ang lalaking manliligaw at magkakagusto sa akin, hindi ko papatulan yon. Pagkatapos sinablot nito ang bag at nagmarcha pabalik sa kwarto nito. Kita niya ang pagdadabog nito dahil sa lakas ng pagkakasara nito ng pinto. Sa inis din niya ay lumabas siya ng bahay, binigtas ang daan patungong bahay ni Rigor. Nainis kasi siya sa sinabi ng dalaga. Kung talagang okay nang dito ang itsura niya, hindi nito kailangang lagyan ng kung ano-anong gamit pampaganda ang mukha niya. Dahil katunayan isa sa naging rules niya, pagkatapos dokoin siya ni Savannah ay dapat nang babae magugustuhan niya sa sunod ay tatanggapin. Kahit ano pang itsura niya. He deliberately let the sun burn his skin, didn't shave his beard and grow his hair long. Gusto niya kahit kuskusin siyang tingnan matatanggap at magugustuhan pa rin nila siya. Kaya ganun lang ang reaksyon niya sa kagustuhan ni Hazel at ibinalik niya sa dati ang itsura niya. Ano nangyari sa iyo at ang dilim ng mukha mo? Tanong ni Rigor. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa bahay ng kaibigan niya. Malaki ang bahay ni Rigor, 2-story at malawak. Noon inihikayat siyang i-renovate ang malit niyang bahay pero tumanggi siya. Mas gusto niya pa ang tingin ng lahat sa kanya ay isa lamang siyang magsasaka. Sa may balkonay sila umupo na dalawa. I am just annoyed, sabi niya at kinuwento na pinagtalunan nila ni Hazel. At naintindihan ko ang pinaguhugutan mo dahil sa mukha at pera mo na-attract si Savannah. Nasabi ko na sa'yo iba-iba ang ugali at nasa isip ng mga babae. Hindi porket gusto ni Hazel ang dating ikaw ay dahil mas gusto niya yon. Maybe she's just curious. Marahas siyang huminga na malalim. I shaved my beard last night because of her. Tumawa to sa kanya. Kaya napatingin siya rito. Kaya nga, ang akala niya okay lang siguro kung ilalagay niya sa mukha mo ang ginagamit niya sa pagpapaganda. Jeez, pinag-awayan ninyo kahit maliit na bagay lamang. Napahilamas pa siya sa mukha. Di nga niya mapaliwanag ang bagay na yon. Kung din siya nais na dalaga dahil doon. I want to drink. Usal pa niya. May mga alak ako dyan sa loob, pero alam ko na pagkatapos mo matikman ng rice wine na ginawa ng biyanan ko, ayun na ang gusto mong iinumin. Kaya hintayin mo lamang ako saglit at kukunin ko yun sa loob. Natatawang ani Rigor. Sumandal siya sa likod ng silya at napapikit. Bakit pa kasi bigla na lang uminit ang ulo niya kanina? Ibagad ang naisip niya dahil sa sinabi ng dalaga. What the hell is wrong with him? Aba, mabuti naman at inalis mo mga damo dyan sa mukha mo. Nagmulat siya ng mata, umayos ng upo na marinig ang boses ng asawa ni Rigor. May hawak itong 2 baso at inilapag nito yon sa lamesa.
Sanay nito kapag nandito siya, umiinom sila ng asawa nito. Hinaplos niya rin ang mukha na nakasanayan niya ng gawin simula nang pahabaan niya ang kanyang balbas. Naninibago nga ako, ngumiti si Bella. Mas magandang tingnan pa rin pag ganyan na wala kang balbas. Ngumiti lang siya at nagkomento. Si Clara nga pala, kamusta na siya? Maayos naman na siya pero nagpapagaling pa siya kaya't nasa kwarto niya at natutulog. Si Rigor ang sumagot at nilagay sa mesa ang banga. Nakatamtaman ng laki kung saan nila nilagay ang rice wine. Ganun ba? Tumatawang wika niya at binuksan ang banga. Si Rigor naglagay ng rice wine sa baso rin ng dalawa at nagsimula silang uminom. Nung unang uminom siya ng ganito, nainganyo siya. Di niya namalayan lasing na pala siya. Kaya naman simula nun kinontrol na niya ang pag-inom. But right now, he gulped the wine while he is just drinking water. Kahit na sinaway siya ni Rigor, ay hindi niya to pinakinggan at namumungay ang mga mata niya, hindi makaupo ng tuwid. I told you to take it easy, man. Wika ni Rigor at mabilis hinawakan siya nang muntik siyang dumausdos sa upuan. I am not drunk. Langong usal ni Adonis kaya napailing si Rigor at pilit na inaalalayan ito. Iatid na kita pa uwi, ani ng kaibigan niya. I'm not going home. I'm gonna sleep. He hiccuped and slumped his head on the table. What do you mean you're not going home? Paano si Hazel doon sa bahay ninyo? Ani Rigor pero hindi sumagot si Adonis at umungol lamang. Huwag mo nang pilitin na umuwi at lasing na siya. Saad ng asawa ni Rigor. Tutulungan mo lang siyang dalhin sa kwarto para namang di siya natutulog dito kung ganyan malalasing siya. Nag-aalangan pa rin si Rigor sapagkat iniisip niya na ang bisita ni Adonis. Pero habang nakatingin siya sa kaibigan ay umihilik dahil sa kalasingan. Wala siyang nagawa kung hindi ang dalhin ito sa guest room. Inayos pa nito ang pagkakahiga bago lumabas ng kwarto. Nag-aalala ako sa bisita niya. Ayon kay Adonis, hindi yun marunong magluto. Saan niya? Anong oras na ba? Dadalhan ko na lang siya ng hapunan? Natigil to sa pagsasalita ng bigla. Lumabas ng kwarto si Adonis, napasuray-suray. Napapikit to habang naglalakad at muntik pa tong bumalagta sa sahig. P, where's the restroom? Humawak to sa dingding at sumandal doon. Bloody shit. Why is my head spinning like a wheel? Paungol na reklamo nito. Bumuntong hininga si Rigor at sinamahan to sa restroom. Kaya ayaw niyang nalalasing to dahil parang hindi talaga alam nito ang nangyayari sa paligid. Parang blankong papel at hindi alam ang ginagawa. Kaya kapag umiinom sila dito, ay dito niya na pinapatulog at baka pag umuwi ito ay sa labas pa ito matulog. Pagkalabas niya kinaumagahan, nasa balkonahe pala ito at natutulog.